Good morning! Dito kami sa tutor ni Neri. So, sinamahan namin si Neri sa kanyang tutorial. Hi, Dane! Hi, Mommy. Dala ko yung play ko. Hi, Carla. Good morning! Good morning po. Ayan, guys. Samahan namin si Neri sa kanyang tutor ngayong umaga. Ayan, guys. Sumama din si Bebe. Anong gawa mo, Dane? Maglalaro ng play. Naglalaro ka ng play. Lakas, mahina. So, comparative, when we say comparative, doon lalabas yung more or more than. We use than. When we say superlative degree, yung comparison yun to describe something, pag sinabi mong superlative degree, andoon yung ginagamitan na natin ng most. Most beautiful, superlative degree yun. O, nagdi-describe ka ng tao, she is the most beautiful among us. O, nag-describe mo siya in a superlative degree. Siya na yung pinaka, most. You use most. Ano pa? The heaviest, this chair is the heaviest one. Heaviest, superlative degree pa rin yan. We use EST at the end of the word to describe something. Superlative degree yun. When we say comparative degree, we use more. Sa superlative degree, we use most. In comparative degree, we use more to describe something. She is more beautiful than her friend. More. Kanina, most. Superlative. Ngayon ay more. When we say more, comparative degree. She is more beautiful than her friend. Mas maganda siya. Pero hindi siya yung pinaka. Naget, in Tagalog, mayroon tayo tinatawag na maganda, mas maganda, pinakamaganda. So, maganda, ano yun? Actual word. Pag sinabi natin comparative, mas maganda, more beautiful sa English. Most beautiful, superlative degree. Nasa highest, ano na siya, comparison. So, mahalagang maunawaan mo how to describe something when you write or telling the story. Okay pa. So, okay. Excuse me. Find two verbs that describe how the water moves. Dinescribe dito kung paano daw gumalaw yung water. Okay, learners can come up with their own verbs that describe how the water moves. So, dapat, kapag may babasa na ng iyong narrative, may describe nila, mas naunawaan nila kung ano yung gusto mong tukuyin dun sa isang bagay na nais mo iparating sa bumabasa ng iyong sinulat. Okay. Name two features that show that the extract is a fiction text. Okay. Paano mo daw nalaman? Paano mo na-identify na yung binasa nating extract or narrative is a fiction type of narrative? So, yung binasa kasi natin ay story. About sa pag-rescue. So, doon natin nalaman about sa dialogue. Yung sa mga characters na ginamit, saka yung sa plot and setting na ginamit. So, nakita natin doon na ano po yun? Fiction siya na mula sa broad or wide imagination ng writer. So, mahalagang mag-distinguish natin kung yung isinulat ba, yun ba ay fiction or non-fiction. So, good naman kasi na-identified mo kanina na yung binasa nating extract or narrative is a fiction type of narrative. Okay, now, check the word that describes the genre of the story extract. So, malawak yan. Kasi ang narration, ang writing is a kind of, arts din po yan. So, may genre bawat art. So, this is a literature. Think the word that describes the genre of the story extract. So, anong kind of genre? Medyo mahirap to kasi napakalawak when we say arts, literature,
writings, napaka-ano niyan, napaka-broad, napakalawak niyan. And I don't know kung alam mo na ang tungkol sa mga genre. Sa songs may mga genre yan, sa dance may mga genre. So, about writing, meron din po yung genre. Is it a fantasy, mystery, or adventure? What kind of genre is this story extract? Is it a fantasy, mystery, or adventure? Adventure. Why do you think that this was an adventure narrative? What is fantasy? Ano ba ang naisip mo when we say fantasy? Yan. Okay. Pag sinabi, hindi siya papasok sa fantasy kasi ang fantasy yung mga may mga magical stories like tawag niya si Snow White, Cinderella. So, yun yung mga story extract na tinatawag natin fantasy. How about the mystery? Mga mysterious story. Yung mga mahihiwagang story. Kababalaghan. Mga kababalaghan. Ano ba? Mystery. Nakakatakot. Ganon. Yung mga ganon, mga pwede rin, pero yan, mga kababalaghan, mystery, yung magtataka ka, ba't nangyari yun? Let's say, ano ba ang story ng mystery? Ano nga yun? Yun, Narnia, saka yung Ring of the, ano yun? Yung ring. Ano ba yun? Ano nga yun natin? Narnia, Ring of the King of the Ring. Whatever is that. Hindi ko alam. Yun. Mga mystery, story. Adventure ito. So, tama yung guess mo. This is a story extract that is called adventure. Why? Why adventure? Ano ba adventure? Hindi. Adventure is amazing, mga nangyari amazingly. Like yun, di ba? Flash floods na... Nag-adventure sila sa nature. Yung flash flood, di ba? Yung sila yung nakaka-survive sa mga pangyayaring yun, like this, na na-rescue sila sa mga nature, distractions. You get it? Di ba? Nag-adventure sila na paano nila masisave yung dalawang nasa panganib mula sa floods, di ba? Doon sa riverbank. Okay. So, kind of adventure. Okay? Ayan. Ulitin natin. Fantasy ay mga magical, mystery, mga makababalaghan, or parang hindi parang paano nangyari yun. Adventure ay yung may mga thrill na may mga parang siya. May thrill nga ng mga pangyayari. Okay? Yan. Ay, myth or legend. Meron pa pala isa, myth or legend. Ito naman, pag when we say legend or myth, yun ay mga alamat. History. Tulad halimbawa, ito pa isang narrative. Or myth or legend. Mga alamat. Okay? Mga legend, history. Yung mga nakaraan. Example ng history. The life of Jose Rizal. That is history. Okay po? The life of Mama Ruth. Pag sinulat niya yung buhay niya, history yun. Okay. Or, hindi lang life. What I mean, mas maganda pala ang legend ay, ano ang legend ng Cavite? Ano yung history ng Cavite? Yun pala ang mas legend. Kasi pag sinabing life of Jose Rizal, history ng sariling life lang niya yun, biography. Okay po? Yan. Myth or legend, yan po ay history.
of something. Place or anything. History siya. Okay, now describe the setting for the story. O, ano yung setting? Pag sinabing setting, yung pinangyarihan ng story na ginawa mo. When we say synonym in Tagalog, kasing kahulugan. Halimbawa, anong tawag dyan? Synonym ng matalino. Hindi ka balikan. Synonym. Synonym is kasing kahulugan. Pareho ng kahulugan. Ano ang kasing kahulugan or synonym ng matalino? Matalas ang isip. Now, kabaliktaran, antonyms. When we say antonyms, opposite meaning yon. Pag sinabi nating maganda, kabaliktaran, pangit. Dito, ang hinihingi is synonym. Give a more interesting synonym to replace the word said in the extract. Ano yung pwede nating i-replace sa word na said? Sinabi. Sinabi. Ano yung synonym sa said? She said. She said. So, ano yung synonym sa word na said? Sige, come on. Go. More. I said is She said. Sinabi niya. Synonym. She said. Pwede mong sabihin, she told. Sinabi din niya, she told. Okay, so, alam mo na, ha? Yung said, synonym, told. She said, she told. Next. Add an adverb to said to make it more descriptive. Gawin daw naman natin descriptive yung adverb na said. Learner's own answers, but it should fit the context of the story. Yung daw adverb, napasok, ang dami natin pinag-aaralan ngayon, di ba? So, ano yung adverb? Lahat yan pasok sa grammar. Yung adverb, when we say adverb, it describes the noun and it modifies noun and verb. Dinidescribe mo yung verb. Ang sabi para daw mas maging descriptive siya. Add an adverb to said to make it more descriptive. So, kanina yung verb dito is said. Binigyan mo ng kahulugan. Told. No. She said, she told. Ngayon, ang hinihingi, i-describe mo daw, add an adverb. I-describe mo yung verb na said para siya maging mas makahulugan, mas descriptive siya. So, adverb. When we say adverb, i-describe niya yung verb. Ano yung verb dito na i-describe mo? The word said. Kanina, yung word said, binigyan mo ng synonym kasing kahulugan. Told. Ngayon naman, gawin mo siyang mas more descriptive sa pamamagitan ng adverb. Gagamit ka ng adverb. Let's say, Mary